Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay ikinagagalak po naming ipabatid sa inyo ang isang napakagandang balita. Dahil habang isinusulat ko po ang ating content para sa araw na ito, ay mayroon na po tayong 1,000 subscribers. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. Muli maraming salamat po, at ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng Ulap Noir. Kung nais nyo rin ng shoutout ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Magandang gabi po Kuya Jovi, ako po si Johnny at gusto kong ibahagi ang kwento ng aking ama. Noong una, hindi niya ito isinasalaysay dahil takot raw siya na baka hindi kami maniwala. Pero ngayong matanda na siya, sabi niya, "Anak, kung hindi ko ito ikukwento, baka maulit pa sa iba." Kaya ngayon, ako na ang sumusulat para sa kanya. Nung kabataan ni Papa, mahirap lang daw sila. Kaya nang alukin siya ng isang kaibigan na magtrabaho sa isang baryo na hindi niya kilala. Hindi na siya nagdalawang isip. "Madali lang to," sabi ng kaibigan. "Bantay lang ng ani. May pagkain ka, may matutuluyan, may bayad pa." Naglakad sila ng halos kalahating araw bago makarating. Ang baryo ay nakatago sa likod ng malalaking bundok at kakaunti lang ang mga bahay. Doon pa lang, may kakaibang pakiramdam na raw si Papa. Tahimik ang paligid, walang batang naglalaro, walang aso, walang kahit anong ingay, at lahat ng nakakasalubong nilang tao nakatitig sa kanya. Hindi ito titig ng simpleng pagkilala, ito'y titig na parang sinusukat ka. Sa unang gabi, ipinakilala sila ng kaibigan sa ilang taga-baryo. Nakangiti raw ang lahat, pero may malamig na dating, parang may itinatago. Habang naglalakad sila, may isang matandang babae ang lumapit kay Papa. Tahimik lang ito, pero iniabot sa kanya ang isang maliit na pouch na may kalamansi at asin. Kung sakaling may kakaiba kang maramdaman, gamitin mo ito. Hindi niya alam kung bakit, pero kinuha niya. At iyon ang naging dahilan kung bakit buhay pa siya hanggang ngayon. Past midnight, nagising si Papa sa tunog ng pakpak. Mabigat, parang malalaking pakpak ng paniki. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang nilalang nakadapa sa bubong ng kalapit na bahay. May mahaba itong dila na bumabaon sa pawid. Kasabay nito, narinig niya ang iyak ng isang sanggol mula sa loob. Pero kinabukasan, nang tanungin niya ang mga taga-baryo, sabay-sabay silang sumagot ng, "Walang sanggol dito." Doon nagsimula ang takot niya. Kinagabihan, inimbitahan sila sa isang piging. May inihain na ulam na hindi niya makilala. Mapula ang sabaw, matamis ang amoy. Pinilit siya ng kaibigan niyang kumain, pero may napansin siya. Habang kumakain ang lahat, nakatitig sila sa kanya. At dahan-dahang nagbabago ang anyo ng mga ngiti. Ang kanilang ngipin ay humahaba, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa pula. Isang babae sa gilid ang bumulong, "Kung ayaw mong sumali, umalis ka bago mahuli ang lahat." Hating gabi, nagising siyang muli. Hindi na lang pakpak ang narinig niya, kundi tila may bumubungkal sa lupa. Nang sumilip siya, nakita niyang may ilang tao sa bakuran. Nakayuko, kumakain ng hilaw na laman. Ang kanilang mga bibig pulang-pula at tumutulo ang dugo. At doon niya nakita ang kaibigan niya mismo.
Isa siya sa mga nilalang. Naglakad ito papalapit at mula sa dilim ay nagsalita. "Bakit ka ba nandito pa? Sana hindi ka na sumama." Nagdesisyon siyang umalis. Kinuha niya ang bolo at ang pouch ng kalamansi. Pero paglabas niya ng kubo, pumungad ang isang napakalaking nilalang. Kalahating tao, kalahating hayop, may mahahabang kuko at pulang mga mata. Humiyaw ito ng matinis, parang halong iyak ng sanggol at huni ng paniki. Tumalon ito sa kanya, pero mabilis niyang binato ng kalamansi. Umapaw ang usok at nagsisigaw ang nilalang na parang nasusunog. Pero hindi siya nagtagumpay agad. Isa-isa nang lumabas ang mga taga-baryo. Lahat sila pulang-pula ang mata at nakapalibot sa kanya. Tumakbo siya sa gubat, habol ng mga pakpak, habol ng mga sigaw. Parang wala ng katapusan, hanggang sa isang matanda. Ang parehong babae na nagbigay sa kanya ng kalamansi, ang humila sa kanya papunta sa isang madilim na daan. "Tumakbo ka, huwag ka nang lilingon." At iyon ang huling beses niyang nakita ang babae. Nakabalik siya sa bayan pagkabukang liwayway. Hindi na niya hiningi ang bayad. Ang mahalaga, buhay siya. Pero mula noon, may napansin ang kanyang pamilya. Tuwing gabi, madalas siyang nakatitig sa bintana, para bang may hinihintay o may kinatatakutan na baka bumalik. Ngayon, ako na ang sumusulat kay Ulap Noir kasi minsan habang natutulog kami, naririnig ko si Papa na bumubulong sa dilim. "Huwag niyo akong sundan, hindi ko sila ipinagkanulo." At minsan, kapag tumitingin ako sa kanya, napapansin kong minsan kumikislap ang mata niya, pulang-pula. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.